Civil Service Exam, Math Reviewer number 69 and 70. So i-post nyo po muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. So number 69, tungkol sa probability. 2 coins are tossed. What is the probability of getting at least one head? So dito pwede nating isa-isahin lang yung mga outcomes dito kasi maunti naman. 2 coins. 2 coins are tossed. Ang formula ng probability of an event is equal to the number of the given event, yung hinahanap natin, over the number of sample space. Yung S dito, sample space, ibig sabihin lang nito ay yung total. Total outcomes lang yan. Total outcomes. Ang term para doon ay sample space. Okay, so ang hinahanap natin, what is the probability of getting at least one head? So probability of at least one head ang hinahanap natin. 1H na lang, one head. Okay? So therefore, kunin lang natin yung numerator tapos yung denominator natin. So dahil maunti lang ito, 2 coins are tossed, pwede natin isa-isahin, pwede tayong mag-draw ng tree diagram. Okay, so sa tree diagram, ilagay lang natin yung first toss and then second toss. Ano ang outcome sa first toss? Sa first toss natin, ang outcomes ay head or tail. Tapos kaya ka tinawag na tree diagram ito, magkakaroon ng branch tayo papunta sa second toss. Ano ba yung outcome sa second toss? So syempre ganun pa rin dahil tossing a coin ito, so ang outcomes ay head and tail. So kapag tail yung nauna, ang second natin magiging head and tail din. So ito na yung mga total outcomes natin. Pag pairin lang natin yan, ito yung mga outcomes, dalawang H, head, head, and then head, tail, and then we have tail, head, TH, and then tail, tail. So dalawang T. So therefore, ang denominator natin, bilangin lang natin sila 1, 2, 3, 4. So ang denominator natin ay 4. So anong hinahanap natin? At least one head. At least one head. So hindi daw bababa sa isang head. So bilangin natin yung kung ilan yung head dito. 2 heads kasama ito kasi at least one head. Dalawang head kasama yan. And then we have head tail, meron siyang isang head. So kasama rin siya. And then tail head, kasama rin ito dahil meron siyang one head. So therefore, out of 4 outcomes, ang kasama natin yung at least one head ay 3. So the final answer is 3/4, letter D. Okay, so next, number 70. Basic ang number 70 natin. Ang sabi lang, what is the value of 0.8 times 0.75? So pag nagmumultiply tayo ng decimal, parehas din yan ng pagmumultiply ng whole numbers. Isipin natin whole numbers lang ito. Okay? 0.75 times 0.8, gawin lang natin whole number, tas bilangin natin yung decimal places mamaya. So 8 times 5, we have 40, carry 4. 8 times 7, 56, plus 4, that is equal to 60. And then, okay na pala yan, 60, ano? And then, bilangin natin yung number of decimal places, 1, 2. May 2 decimal places sa 0.75. Sa 0.8, merong 1 decimal place. I-add natin 2 plus 1, dapat merong 3 decimal places dito sa ating product. So, ibig sabihin, ang decimal na itong 600 nasa dulo, bilang tayo ng tatlo pabalik. 1, 2, 3. So, therefore, lagay natin dito yung decimal point. Ang magiging answer natin ay 0.600, same lang yan sa 0.60, same lang yan sa 0.6. Okay? So, ang nasa choices natin, 0.60. So, therefore, the correct answer is letter C, 0.60. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.